Hi everyone! Good morning! Another day, another vlog. So marami nagtatanong kung ano daw yung ginagamit kong pang propa dito sa ating mga episya or paano ko daw pinopropa yung ating mga episya. Ngayon, share ko sa inyo kung paano ko siya na-propa. Nabili ko to last time, isang ano lang, yan, maliit lang siya. Tapos ngayon, ayan na siya oh. Mga babies na siya. So ito yung mga baby niya bago. Then, yan yung ating Picasso. Ang ganda ng color niya, no? Tingnan naman siya, guys, oh. Tapos, ang back rib niya, ang ganda. Pink at saka green. And then, meron siyang combination sa yellow. Super ganda talaga. Then, ito naman yung ating Cleopatra. Tingnan naman, oh, ang cute. May mga flowers na siya. Maliliit na flowers. Ayan. Ang cute. Pink at saka may pagka, ayan o, pagka dark olive green. And then, baby pink. Ang ganda. Isa ito sa mga mahirap na alagaan na varieties ng epicea kasi, iwan ko ba? Ilang beses na akong bumili nito, tapos ilang beses na rin siyang namatay. Ayan. Ito naman yung another Picasso natin kasi bumili ako nito dalawa. So ito na siya ngayon. Marami na rin siyang babies. Ayan. Kagandahan nito kasi mag-ano siya, mag-hanging plant. Ayan oh, pwede mo siya ihang doon. Ang ganda, di ba? Ayan. Super ganda ng ating epicea na Cleopatra. So ngayon, share ko sa inyo kung paano natin ipropa yung ating mga epicea. Marami akong epicea pero ito na lang yung natira. Share ko sa inyo kung paano ko na-propa yung ating mga epicea. May na-vlog ako dati sa mga iba't ibang epicea na meron ako dito sa garden. Pero, sad to say, namatay talaga sila lahat kasi medyo hindi talaga ako marunong mag-alaga ng mga epicea. Yun pala, ang yung epicea pala is prone sila sa fungus. Lalo na pag hindi maganda yung nakukuha nila na sunlight at saka medyo hindi rin maganda yung kanilang potting mix na ginagamit ninyo. So, prone sila sa fungus. So, sa akin ngayon, okay naman sila. Nakita ko na maganda yung tubo nila dito at saka lumaki na rin yung ating mga epicea. Nakuha ko sila, ito, napakaliit pa. Parang ganito pa siya kaliit. Yung ating epicea na Cleopatra. Isa sila sa mga mahirap na alagaan ng mga epicea. And then, ito naman yung ating epicea na Picasso. Super ganda din yan, no? Lumaki na talaga yung kanyang dahon, oh. Nabili ko to dalawa lang, maliliit pa. Tapos ngayon, ayan na, may mga babies na rin siya. Ako nag-vlog nito, super ang laki talaga ng kanyang epicea, parang isang planggana. Tapos ang lalaki ng kanyang mga epicea, ayan. And then may flowers na rin yung ating epicea na Cleopatra. So ngayon, share ko sa inyo kung paano ko na-propa yung ating epicea na Cleopatra. Gustong-gusto talaga ng mga epicea na medyo moist yung kanilang potting mix. So, ito yung ating potting mix na ginagamit. So, ito naman, ito na yung na-ready natin na potting mix. Napakita ko na to sa inyo kung paano ko siya na-ready yung ating potting mix. Composed of rice hull, carbonized rice hull, at saka coco cubes, and then charcoal, and then pamis. Pero, kung gusto kasi ng mga epicea na more on coco cubes at saka coco peat. Nag-add ng coco peat at saka coco cubes. And then, yung acacia leaves. So, halo-halo lang natin yan. Pinaliit-liit ko lang yung coco cubes kasi medyo malaki-laki kasi sila. Maganda yung maliliit lang. Then, mix lang. Ready lang natin yung ating lalagyan. Tatlo lang kasi tatlo lang yung gagawin natin na propagation. So guys, kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook account, please follow naman ninyo ako dito at saka hindi naman kalimutan na i-click yung ating yan na nandyan sa baba para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na ina-upload. Yan sa mga old followers ko, thank you so much po sa inyong lahat sa pag-follow sa ating YouTube channel. Ayan. So, thank you po sa inyo sa pag-support sa ating YouTube channel.
So medyo busy-busy lang muna ngayon, lalo na pag December na, no, medyo busy. So katulad nito, diba? Kung sa philodendron pa, parang meron siyang ganyan, oh, nude. Yan tayo puputol. Yun. And then, ito din. And then din tayo puputol. So, dalawa lang muna. Kaso. Lagay tayo ng fungicide doon sa mga cuttings natin. Para iwas lang talaga sa fungus. Then, lagyan natin yung mga naputulan. Ito yung ating cutting mix na nalagay doon sa ating pot na. Yung ating nabagong na Propa. So yung fungicide na gamit ko sa mga nagtatanong, ito po yung Daconil. Natanggal na kasi yung label niya dito. So Daconil po yung gamit natin kasi hindi siya mabaho. So kung gusto niyo rin ng powder na fungicide, pwede din yung Ditane. Tapos yung isa pa, may 7 pa na ginagamit ko dati. So ito yung meron ako ngayon. Ito lang din yung ginagamit natin. Medyo mahal lang to. Liquid siya. Medyo mahal siya kasi, iwan ko ba, ito nasa mga 800, 900 yung isa nito. Ayan, ito kalaki. Yung Ditane naman, medyo mura lang siya. Nasa mga more or less 100, saka yung 7. So kung meron kayong ganun, pwede naman yun yung gamitin natin. Gamitin ninyo. Kasi yun yung naman ginagamit ko dati. So, pakita ko sa inyo yung ating successful na epicea na nalagay ko doon sa ating vacuum house. After nito, nilalagyan ko siya ng tubig na maliit lang. Maliit lang talaga. Yung parang mag-moist-moist lang konti. So parang ganito lang siya. Konti lang talaga. Ayan lang, oh. Parang maliit lang talaga na tubig. Para maging moist lang siya. Hindi yung punong-puno. Para hindi maging melt or malata yung ating bagong propagation. Yan. Lagay natin siya doon sa ating vacuum house. Konti na lang yung tanim natin sa vacuum house kasi nilabas ko na sila doon sa ating garden. So, ayan lang. So, ito naman yung ating successful na propagation. Ayan guys. Ito nasa mga almost 2 weeks na siya na propa ko. Tingnan naman siya guys. Oh, check natin ha. Ayan, di ba? May mga roots na siya. Ayan oh. Ayan. So, it means na successful yung ating propagation. Wala na siyang tubig. O, kailangan to lagyan ng tubig. Pero kita ko naman na medyo basa pa yung mga soil niya or yung potting mix niya. Hindi ko siya ni-water kaya baka mag-melt ba. Sana successful din yung ating bagong propagation ito. So, ayan. Sa pag-aalaga pala nito, sa mga nagtatanong po kung paano ko inalagaan yung ating epicea, maraming nagtatanong kung paano ko talaga inalagaan yung epicea kasi daw, konti lang daw nagbablog or nagko-content regarding sa ating mga epicea. So, ayan. Kung bakit siya lumaki or lumago dito sa aking garden. So, sa pag-alaga naman sa kanya, yung ating potting mix na ginamit, composed of, kanina napakita ko na sa inyo yung composed of carbonized rice hull na fresh, tapos charcoal, panis, coco cubes, at saka coco peat, and then naglagay tayo ng acacia leaves. So, yun lang yung ating ginamit doon. Pero more on coco cubes at saka coco peat ako dito sa aking mga epicea. So, regarding naman sa fertilizer na gamit ko dito sa ating epicea, gamit ko ay Indo fertilizer sa ngayon. Kung wala kayong Indo fertilizer, pwede naman Osmocot, Thermicot. Yung iba naggagamit ng Thermicot, pero yung iba naman gamit nila is Thermicot, Maxicot. Pero kung meron kayong mga fertilizer na hiyang naman ang inyong mga plants, huwag nyo na i-change. Sa ngayon, Indo fertilizer muna meron tayo. So, regarding naman sa fungicide at saka insecticide, gamit ko ay Gold at saka Daconil. Yung Gold naman, wait lang, kita ko. Ayan. Ito siya. Ito yung gamit nating pang insecticide. Lalo na pag may mga ants dun sa ating mga plants or sa ating epicea, kailangan natin mag-spray ng
insecticide dahil kalaunan yung mga ants na yun magiging aphid. So, kailangan tayo mag-spray. Then, rooting hormones. Bagong propagation natin ng mga plants, nag-water ako sa kanila ng anaa kasi rooting hormone siya. So, mas madali siyang stable yung ating mga plants na bagong propagation. At saka mga bagong kakatanim lang ng mga plants. So, ayun lang. Ano pa ba? Regarding din sa para lumaki yung kanilang mga dahon, maganda tayo mag-spray ng foliar. Medyo mahal lang talagang foliar. Yung gamit ko is twister na foliar. Wala na ako ngayon kaya medyo mahal siya. Nasa mga 900 or 1,000 yung isang bottle na ganyan. Nag-spray ako sa kanila every week or twice a month. Ganun lang yung pag-spray ko sa kanila kasi medyo mahal talaga. Ang ingay ng background ko. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section. At saka kung may mga natutunan kayo kung paano nyo inilagaan yung mga ipisya niyo, pwede nyo rin i-comment dyan sa ating comment section para malaman din ng ating mga followers at saka sa ating mga viewers. Ayan lang. Thank you so much at sana may natutunan kayo sa vlog na to. Bye! Ingat kayo palagi!